workshop ay yung parang nagre-ring sa akin, even this week, dami kong iniisip sa district natin, dami piniprepare, at maging yung mga concern sa national level. At alam ko napaka-strong, napaka-overwhelming yung magiging atas kapag ako na po yung nandun. Even at today, habang nakikita kami ni Pastor Borges sa mga updates dahil may mga kailangan siyang i-address. At today ay nag-isip din ako ulit how could na kapag ako rin nandoon at maging kanina habang nagdaratingan at tinitignan ko, kaya na ba ng church kung sakasakali may mga pagkakataong ilang I don't know kung how often na every month may mawawala ako dahil kailangan ng national level yung aking presence. In-affirm lang din po ako ni Lord today na yung submission to Him doon ang sinabi ni siya, yung heart, ang mahalagang bahagi. Dahil tinitignan ko yung limitation ko, dahil siyempre yung mga predecessors ko from lumipas ng mga national director ng ating organization. At lalo na po yung aking magiging yung ating pong national director ngayon, kung pag-usapan yung level ng kanyang kalidad sa experience, isipin niyo po, Vice President po ng Land Bank, bago po siya nag-resign. At yung karanasan po niya yun ay ngayon nagagamit sa address. So, to make this story short, isang gusto ko pong ibanggitin sa inyo na yung sa leadership po talaga ay hindi po ganun kadali. Lalo na po yung pag tinawag natin yung level po ng responsibilidad. At maraming pagkakataon nga nananahimik ako sa kwarto at tinitignan ano pa ba yung mga bagay na pwedeng gawin. But today, indeed si Lord ay ina-affirm ako, binalik niya po ako doon nung ako ay nag-decide na mag-serve kay Lord. 1988 po yan ng April after that camp. And then, nung PGL number 2, ay may specific na verse ng Isaiah 55 verse 5 na ako'y gagamitin ni Lord. Hindi ko alam kung kailan yun at maging sa mga gawain sabihin nating matataas na gampanin. And today, again, nangusap si Lord sa akin na kahit na yung limitation ko ay pwedeng gamitin ng Lord para bumilos siya sa buhay ko. So, ang aking encouragement po sa bawat sa atin, even the minimal work at yung nandyan yung heart nyo to serve the Lord, gagamitin po kayo ng Panginoon. And I do believe, i-bless lalo ng Lord yung ating church kapag meron tayong ganung mindset ng heart, kasi magkakasama po yan. At ito nga, yung ating district convention na hindi na po ako magpapa-elect. At I pray na mag-support yung ating church for that. Magiging worship team head yung ating church sa ginawa kong program. So, full support po dapat nandun po. Doon yung mga ilang leaders natin kasama doon sa convention. So, natapos ko na po yung program at by tomorrow siguro may session kayo na yung leaders sa ating mga pastors para po doon sa ating convention. So, ang aking tinitignan na po, maliit man yung ating congregation, pero hindi po yun ang mahalaga, yung puso at handang mag-submit kay Lord sa kanyang layunin sa anumang gawain natin. And I do believe kahit few men na strong, committed, wholeheartedly serving the Lord, marami pong magagawa para sa Panginoon. Amin po ba? So Ate Sid, take your time now at ibibigyan po yung time para sa iyo. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Salamat sa Panginoon. Napakatahimik ninyo. Parang
Meron pa pong bakante upuan dito po. Forward po kayo. Pati po dyan nung may bakante. Kasi gusto ko sanang gamitin yung wireless pero lubat na eh. Lapit po kayo ng konti para magkaintindihan po tayo. Kasi may mga time na nagsasalita ako ng Bisaya, ng Waray, ng Cebuano at iba pa. Sige po. Ay ngayon pa lang nawala ng obedient. Ayaw nilang mag-forward, pastor. Pasensya na po ha, nagmamando ako kasi ako authority ko ngayon to. Ang ganda ng mga natrabaho pa ako sa sarili Pilipina. Yan, salamat po sa nakakaunawa at sumusunod. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you for you are good and your mercy endureth forever. Thank you, Jesus. For your reign, Lord Jesus. Your reign forever and ever, O God. Thank you, Lord, na malaya kami, Panginoon, alapit sa iyo. Malaya kami, Panginoon, na magsabi sa aming nararamdaman. Malaya kami, Panginoon, magsabi, O Diyos, na ikaw ang Diyos ng buhay na aming pinadakila. Lord, sa oras nito, Panginoon, patuloy mo mapupuksan ang aming mga puso, damdamin, maging ang aming kaisipan, Panginoon. Set us free, Lord, to listen your word, Jesus. Salamat po, Panginoon. Naroon, Panginoon, ang aming kagalakan, ang aming pagpapakulugan sa Panginoon. Use us, Lord, to channel the blessing to you, Lord. Gawin mo kami, Panginoon, ng vessel, O God. Pag sa ganun, pagpakita sa mga buhay o Diyos, na tunay kang Diyos na totoo. Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakayo. Pakilain mo ka, O Diyos. In the name of Jesus, the Lord and Savior. Amen. 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 So, servant leadership pa rin po tayo. Pwede po paki-flash po dyan Ephesians chapter 6, verse 5 to 9. Sorry po, umuulan ng pagpapala. Kahapon pa po ako umiiyak sa reporting namin sa school. Purihin po ang Diyos. Nandiyan na po ba? Sundan nyo na lang po. Chapter 6, verse 5 to 9. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just you would obey Christ. Verse 6, obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Because you would know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Sa atin pong binasa, yun po ay sulat ng Apostol Pablo. Pang-sampu po sa sinulat ng Apostol Pablo. Sabi po dyan, serving Christ wholeheartedly. Serving, ano po ang kahulugan ng serving? The act of helping, assisting, or providing for others, whether in a personal or professional community context. So, yung pagka nag-serve ka ay hindi lang sa tahanan, sa loob ng iglesia at sa buong komunidad. It involves time, skills, or resources to meet the need of others. In other various contexts like leadership or hospitality, so topic po natin, leadership, serving is often seen as way to support or uplift others. Yun. Kahulugan naman po ng wholeheartedly, doing something with complete sincerity. Wholeheartedly, complete sincerity. So buo po yun. Wala pong nababawas doon, buong buo.
dedication or enthusiasm, giving a cheerful energy and commitment without any reservation. So dito pa lang sa definition, nandun na po lahat. Meron pa ba tayong aayawan? Parang yun pa lang kompleto na. Kompletos recados na. So ano po ba ang purpose ni Apostol Pablo kung bakit niya sinulat ito? So na po, equality in Christ. Sino po dito ang nakaranas na mamasukan? May amo. Lahat po ba dito manggagawa? Kunti na manggagawa. Yung iba nahihiya, naging manggagawa. Bawal po ang tamad sa anak ng Diyos. So yung iba hindi na masukan. O sige, managerial area naman yung ano ninyo. Pero may amo kayo, di po ba? Yun kung mga may bahay, may amo po ba kayo? Meron. Sino po yun? Yung taong kalbo na dyan? Yung inyong mga mister, yun ang amo ninyo mga may bahay, di po ba? Pero ang laki ng posisyon ninyo, may bahay. Kayo po yung, ano tawag ngayon? Ilaw ng tahanan? Umaandap-andap? Ano ba? Manager na kayo mo. Diba? Level up na. Iba na talaga ang next gen. Manager na mga namin ngayon. Ano minamanage nyo yung tahanan? Di ba? Dalagaan. Para gumanda yung bahay. Yung mga anak. Yung mga mister. Diba? Pagdating ng mister ninyo, malinis ang bahay. Ang sarap patulog, umuwi kapag malinis ang tahanan. No? Ang laki ng posisyon ng mga nanay. Ang tanong dyan, may sahod ba? Yeah. Sinusulong na po yan, may sahod na. Kaya mga kabataan, mag-apply na kayo. Huwag yung manager yung tahanan. May sahod na po yan. Yung mga estudyante, may amo po ba kayo? Sino po ang amo ninyo? Mga teachers. Kasi kung saan ka area, merong nakakasiwa sa'yo. Tama po? Kaya hindi lang naman ito sinulat ni Apostol Pablo para walang dahilan. Bawat pagkakataon ay may kadahilanan. So sinulat niya ito sa area ng mga kabataan, estudyante ka man, manggagawa ka man, may bahay ka man, tatay ka. Ngayon, may nag-a-apply na mga tatay or mister na magiging manager, house manager ang tawag ngayon Nag-a-apply sila. Dali-dali lang kaya mag-house manager. Di po ba? Kapag si Mrs. ang breadwinner, ramdam ang pressure. So, ang purpose number 1 ni Apostol Pablo, equality in Christ. Pagdating nabasa dyan, ano sabi sa Tagalog? Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan. Mga anak ng Diyos, meron po ba tayong katapatan na sundin ang ating mga amo dito sa lupa? Takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Lahat po ba nandito, Kristyano na? Baka kasi masagasaan ko kayo Reckless driver ako. Lahat po ba, Kristyano na? Ay, dahil yung iba hindi umiimik means amen yun or yes. Yan. Hindi nagkakasundo tayo. Kung kaya yung umilag kayo, pero pagka si Lord ang kumilos, sapul kayo. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ang mga tao, di kayo'y mga likod ni. Yun na po. Yun. At buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya. Ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni man. Maging siya man o ay alipin o malaya. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan, kayo parehong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa
Di pa si Lord pantay ang pagtingin. Ano po? So, balikan po natin. Ito pinag-uusapan natin between slaves and masters. Meron bang slaves dito? Ay, wala. Walang alipin. Servant, meron. Oh, nag-iimin sila. Sosyal. Ayaw nila ng slaves. Gusto na ng servant. Kasi ang servant ngayon, parang master. Pero ano sabi ng Panginoon? If you want to be great in God's kingdom, learn to be servant of all. Ano ang kapaloob sa servant? Maglingkod. Lingkod ba? Nakaupo parang Bisaya. Ay, lingkod tadong. Parang Bisaya, lingkod na lingkod. Alam niyo po ba yung boss namin mismo, sabi niya, magtayo tayo ng church, mama. Kasi maraming pera. Yun pala yung motibo niya. Hindi pala para maglingkod sa Diyos. Pero sa mga nag-a-aspire na magiging leaders, maging servant muna tayo. At ayusin natin yung ating mga motibo. So, number one purpose, equality in Christ. Bakit po? Sa panahon nila, Apostol Pablo doon sa Efeso, marami laganap doon yung mga slaves. Dito sa Pilipinas, konti lang naman. May makakabalita ka sa social media na merong inaabing katulong. Parang yun lang. Pero sa mga private company and government company, yung government offices, meron din po hindi lang halata. Naranasan ko po na namasukan ilang taon na po noon, 12 years old. For 3 months, wala akong sahod. Ang binigay sa akin, damit lang. Libre kain. Libre sermon. Libre pang-aapi. Sino nakaranas na gano'n? Siyempre yung kapatid ko, naranasan niya. Nakwento na niya nung nag-Bible study kami doon sa David namin. Marami tayong pinagdaanan. Yan, si Kuya Bu. Maraming pinagdaanan yan. Yung mga working student, grabe yan. Saludo ako sa inyo. Ang dami. Di ba? Kung pwede lang mag-welcome, mag-rally, mag-rebelde sa mga amo natin, ginawa na natin yon. Pero nakakaya namin ilang taon yun. Na-experience ko yun. Grabe. After grade 6, hindi ako nakapag-aral nun. Huminto ako ng pasukan kung saan. Unang sahod ko, 50 pesos a month. Naranasan niyo yun, 50 pesos a month. Grabe yung mga naging amo ko, saan ako pumapasok, saan ako namasukan. Mga amo ko ay parang ang ganda-ganda ko. Pinagtitripan ako. Diba yung hawak-hawak yung dito mo, pababa ng baywang mo. Di syempre, alis ka na. Alam mo nang maging kasunod doon. Kung di ka alis, kawawa ka. Kung saan ako namasukan noon, hanggang sa pumunta ako dito sa Luzon. Namasukan pa rin ako. Alam ni Pastora Lilia. Magkano sahod ko noon? 250 man. Ilan ang alaga ko? 2. Malulusog yun. Malaki na sila ngayon. Yung isa, kinuha na ng Panginoon. Yung isa, hindi na kami nakita. Yung parents, lingkod ng Diyos. Pero naranasan ko ang kahirapan sa kanila. Pero hindi ako huminto hanggang sa naging worker ako sa church. Alam din ng Pastora Lilian. Marami rin ako naranasan. Kasi nga, ang sabi nga, if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Naging secretary ako ng church kahit hindi naman ako ganon ka-knowledgeable. Sa madaling sabi, nanglingkod ako sa Panginoon kahit ganon kahirap. Hindi ko alam kung bakit ganon. Hindi naman malinaw sa isipan ko noon. Ngayon, unti-unti naliwanagan ako kasi nga, ganon nga talaga. Saka mo lang ma-realize kapag ka unti-unti mo na naunawaan ang salita ng Diyos. Nanamnam mo na. Naunawaan mo na anong kahulugan kung bakit ka tinawag ng Diyos. So, equality in Christ. Hindi ko naranasan noon, kahit
kahit Kristiyano pa yung amo ko, na mayroong pantay na pagtingin. Bukod sa pila yung iba, hindi talaga pantay maglakad yun. Or duling. Di ba? Though there were social distinctions, yan. Ini-emphasize ni Paul na ang slaves ay equal doon sa kanyang master. Pwede ba mangyari yun? Pwede ba? Nasa Mindanao ako, meron akong amo na sabay-sabay kaming kumakain. Kung anong pagkain nila, pagkain ko rin, magkaiba lang kami ng lamisa. Pero during na kumakain kami, hindi ako magsaserve sa kanila. Sila nang din yun. Kung saan natutulog yung anak niya, nandun ako. Ang sarap na pakiramdam ko noon, ganda ng tulugan ng anak niya, nandoon ako. Ang panganay niya, close kami. Feeling ko noon talaga, ang sarap na. Di kagaya ng mga ibang amo ko na yung wala kang halos kinakain, hindi tao ang pagtrato sa'yo. Pero dito na si Apostol Pablo, iparating sa atin na pantay ang pagtingin ng Diyos kapag tayo ay servant ng Panginoon. So, sabi po doon sa Galatians 3:28, kung di man o hindi, wala nang pagkakaiba. Then pangalawa, purpose ni Apostol Pablo, transforming relationship. Di ba yung relasyon ng amo doon sa slaves niya? Siguro dito may mga kapatiran na naging amo na sila. Meron po ba dito? Meron. Ayaw lang magsabi, siyempre. Sa trabaho namin, kunyari ako yung nangangasiwa sa kanila, pero madalas hindi talaga sila sumusunod. Nasasaktan ako. Gusto ko nang gamitin yung kamay na bakal, pero naiisip ko lagi na lingkod ako ng Diyos. Mahirap. Nung nakaraang linggo lang, kunti-kunti na lang, mapapatid na yung pasensya ko. Buti na lang nakakain ako ng biskwit na pasensya. Siyempre si Lord ang nangusap sa akin. So, tinatransfer ng ating buhay kung paano tayo makipagrelasyon doon sa ating mga kasama sa trabaho o di kaya sa amo natin. And then, number 3 na purpose ni Apostle Pablo is submission to Christ. Madaling sabihin, pero hindi ganun kadaling gawin. Serving Christ wholeheartedly means dedicating every aspect of your life. Ano ba yung mga aspeto ng ating buhay? Physical, intellectual, emotional, spiritual. Lahat ng aspeto na yun, saklaw yun. Ngayon, kung hindi natin maunawaan yun, eh sabihin na natin kay Pastor na, Pastor, ayaw ko nang maglingkod, gusto ko na lang maging leader. Mas madali yun. Di ba, ang dali maging leader? Ang tanong, kaya mo bang gampanan? Ito kasi yun. Ang sabi po, ano mong kahulugan ng maglingkod ng buong puso sa Panginoong sa Kristo? Dedicated ka. No, your thoughts, actions, and motives, eto na. Kaya ba natin kontrolin ang ating isipan? Yung ating mga aksyon, yung ating mga motibo, kaya ba natin i-align yun sa kalooban ng Diyos? Hindi nga natin kayang gawin sa mga taong nangangasiwa sa atin. Ano pa kaya sa Panginoon, hindi natin siya nakikita. Pero ano pong sabi sa Matthew 25:42-43, gawin natin ito na parang ginawa rin natin sa Panginoon. Gusto niyo pong buksan natin yun para maunawaan po natin. Matthew 25:42-43. Kasi nagsasalita lang tayo, wala tayong basihan. Napakahirap po sundin yun. Maglingkod ka. Naku, ang hirap kaya na maglingkod. Yung alagaan mo yung mga taong grasa na suwail, di ba? Ang hirap nun. Yun, maglinis ka rito sa church, tapos yung kapatiran, dudumihan lang nila. Pagpasok nila sa CR, malinis, paglabas nila madumi. May tubig na dyan, hindi naman nila kayang buhusan. Simpleng bagay yun, pero pagka lumaki yan, naku, magiging point yan sa ating mga mata. Nakita niyo na po ba Matthew 25:42-43? Nakita na po?
Ano po ang sabi? For I was hungry and you gave me nothing to eat. Paano nangyari yun? Di mo naman nakita ang Panginoon, di po ba? I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. I was needed clothes and you did not clothe me. I was sick and in prison and you did not look after me. So kung ginawa natin yun sa ating kapwa, parang ginawa na natin yun sa Panginoon. So kung naintindihan po natin yung ating pinag-uusapan ngayon, yun doon po tayo. Diba? Parang naglingkod na rin tayo sa Panginoon. Parang ginawa na rin natin yun sa Panginoon. So, tuloy po natin. Paano mo ba? Ano po bang nakapaloob doon? So, number 1 is commitment and devotion. Prioritizing your relationship with Christ above all else. Giving Him your full attention and energy. Grabe, no? I-prioritize daw po natin yung ating relasyon sa Panginoon Jesus kaysa ibang bagay. Paano po ba yun? Nung tumanggap tayo sa Panginoon, di ba nag-commit tayo, nandun yung devotion natin. Kumusta na? Yung commitment natin sa Panginoon. So halimbawa po, nag-commit ka sa worship team. Pagkitaas ng kami ng worship team, nagdadalawang isip tumaas hanggang ganun lang. Anong meron sa kiligili? May pizza? Pag itaas po natin yun, kanino po tayo nagtaas ng kamay? Kanino po? Sa music director po ba? Kay pastor po ba? Kanino po? Bakit ang ina? Nag-almusal po ba kayo? Konti. Sinong in charge sa voice sa worship team? Mag-vocalizing kayo mamaya para next Sunday malaki ang boses niyo. Or sa Saturday, malaki ang boses niyo dahil may event na mga young people. Ano bang sabi? Giving Him your full attention and energy. Pag ano nangyari, Pastor, naku, wala kang alalahanin kahit nandun ka pa sa main office. Di po ba? Kapag ganun nangyari dito sa Batasan Church, naku, wala nang alalahanin si Pastor dahil full of attention and energy na ang mga kapatiran. Meron na silang initiative. Di ba nandun yung sa ano natin, core values? Yung discipline, nandun po yun. Yung isang ay doon, hindi lang integrity, initiative. O yung batang yan, initiative. Yung member ng Batasan na initiative, yung kahit wala si Pastor, gumagawa. Hindi yung nakahalong ka lang ng kamay mo, nag-aantay kang utusan. Ang sakit ng sama sa loob yun, na lagi ka na inuutusan, tapos yung iba hindi. No, meron. Paborito ba ni Pastor? Matuwa ka dapat. Paborito ka eh. Pag favorite ka, marami kang reward. Tama mo ba? Ay, ang hirap rin ng amen. Sige. Number 2, obedience. Following Christ's teachings and commandments without reservation na naman. Even when it's difficult or inconvenient. Amen po ba? Magaan man o madali mang gawin, dahil nga tayo ay, anong tawag sa atin? Servant. Ano pa? Servant lang. Yun. Diba? Yung katuruan ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang kautusan, kahit hindi naman ganun kadali, nagagawa natin yun dahil number 1, parang committed ka na, devoted na eh. Di po ba? And number 3, nandun ito lahat ng mga sinasabi ko sa binasa natin sa Ephesians 6:5-9. Sincerity and integrity. Living out your faith consistently. Sincere ka? Consistent yung
iyong paglilingkod, buhay na buhay yung pananampalataya. Hindi yung kunting ano pa lang, negative ka na agad. Eh, paano yung ganito? Paano yung ganyan? Iba na ng pastor. Kaya na nila yan. Yung mga ganun. Pero may potential ka. Ayaw mo lang. Sino ito may potential? Titignan natin mata sa mata. May potential ka, umaayaw ka lang. Pero alam mo naman na meron talaga. Mamaya, pag-usapan din natin yan. Number 4, sacrificial service. Willing to make sacrifices. Time. Naku, time na naman. Resources. Naku, resources. Wala nga akong trabaho eh. Pero may kakayanan ka pa rin. Diba? Or comfort to serve Christ and others, reflecting His love and selflessness. Sacrificial service. And then number 5, reliance on grace. Recognizing that serving Christ is fully requires His strength and guidance as we cannot do it on our own. So sa biyaya ng Diyos, magagawa naman talaga natin yun. Salamat sa malakas na ingin. Amen? So sabi sa Colossians 3:23 to 24, whatever you do, work as it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance, ito, masarap pakinggan, mana eh, from the Lord as a reward. So tandaan natin itong verse na to. Kung nahirapan tayo doon sa Ephesians, panghawakan natin ng Colossians para magaan maglingkod sa Diyos. So number 1 po, ano po ba itong serving Christ wholeheartedly? Ito ay tawag, pagkatawag sa atin na maglingkod ng buong puso sa Panginoon. We give all in service to Christ. Bibigay natin lahat. Kasi kanina pa tayo nag-uusap without any reservation. May reservation pa po ba tayo? Surrender natin yan sa Panginoon. Paano naman natin magagawa itong mga bagay na to? Sacrificial. Ang hirap-hirap kaya magsakripisyo tapos mabibigo ka lang. Sino nakaranas ng kabiguan dito? Pakitaas ng kamay. Ay, kunti lang. Lahat kayo walang kabiguan. Ako, sarap naman ang buhay nyo. Magaya-gaya. No, masarap buhay no, haya-hay, walang kabiguan. So number 1, love for Christ. Pagka meron tayong pagmamahal sa Panginoon, makaya natin gawin magsakripisyo. Yung sakripisyo natin, hindi lang natin maibigay yan sa mga ninanais natin, nilalangit, minamahal, nilalakaw. Diba? Meron tayong pinakanais-nais na noon pa man, yakap na natin yun. Hindi natin maibigay yung buong pagmamahal natin sa Diyos. Kasi hindi naman natin na-surrender yung mga bagay na meron tayo. Yung minahal natin yung ganito, nagigit pa sa Panginoon. Bigay natin yan sa Diyos. Kung yun man ay hindi talaga kaya sa Panginoon. Number 2, gratitude for salvation. The realization of the grace and mercy we have received through Christ's sacrifice inspires a deep sense of gratitude. Nung salvation, di ba sabi sa Ephesians 2:8 and 9, sino kanimulais dyan? Pagka tinanong tayo, ligtas na ba tayo? Ano pa ang sagot natin? Amen lang. Ano pa ang sagot natin? Bukod sa amen. Ano ba ang sabi sa Ephesians 2:8 and 9? For by grace are you set through faith, and that's not of yourself. It is the grace. Grace ba? It is the gift of God. So tandaan po natin yan. And then number 3, obedience to His commandments. Obedience ulit. Ang bayan si Ate Sita, paulit-ulit. Kasi talagang tinawag tayo ng Diyos para maglingkod ng buong puso through obedience. Itong mga bagay na pinag-uusapan natin, ito yung mag-ignite
mag-audio, maganyaya sa atin paano tayo maglingkod ng buong-buo sa Panginoon. Number 4, eternal rewards. Kanina nabasa natin ito sa Colossians. Merong reward ang Panginoon kapag tayo ay maglingkod sa Kanya. And number 5, desire to glorify God. I-desire po natin yun. Si Kristo pa ba ang mag-desire para i-glorify siya? Siyempre tayo yun. Di po ba? And number 6, transformation by the Holy Spirit. Paano mangyayari ito? Araw-araw, ano ang sabi ng Ephesians 5:18? Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Pakadasain natin na tayo ay mapuspos na banal na Espiritu. Araw-araw po yun. Hindi lang po araw-araw tayo magpupuri. Baka kanina araw-araw magpupuri, wala tiin ka. Higit sa lahat, i-desire natin mapuspos sa kanyang presensya. Para magawa natin, maglingkod ng buo sa Panginoon. Then number 7, examples of Jesus Christ. Ano ba yung mga halimbawa naglilingkod ang Panginoon? Sa Mark 10:45, ano may example doon? Sapagkat ang anak ng tao na parito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-ari ang kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Ito yung halimbawa ng Diyos. Nialay niya ang kanyang buhay. Pero kung magpilitan siya ka doon saan yun? Pampanga ba yun? Mali yun. Hindi yun ang paraan ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay sundin namin ang kanyang katuruan at ang kanyang kautusan. Ano po ba yung dahilan kung bakit hindi natin kaya maglingkod ng buong buo sa Panginoon? Number 1, fear of sacrifice. Meron po ba tayong takot? Pakitaas mo ng kamay. Ay, wala silang takot. Ang tapang pastor, ang tapang pala ng mga kapatiran. Wala na talaga kayong problemahin. Diba? Ang sarap ng pakiramdam ni pastor. Pero hayaan mo pag-usapan natin kahit wala kayong takot. Some people may be afraid the personal cost. Ito natatakot yung bawat isa. Maubusan ako ng pera tapos paglingkod ako. Ayan na naman, magtatawag na naman si treasurer mamaya. Meron na naman giving. Naku, yan. Paano na yung budget ko sa lahat ng deliver ko ng Lazada, ano yun? Temu, TikTok, Shopee, ano pa? Food Panda. Lahat ng masasarap na pagkain ngayon, gusto mo nang i-deliver sa bahay mo. Matatapyas pa yung budget mo doon, magtatawag na naman mamaya ng offering. Tapos yung paghilo, may offering din yun. Naku. Diba? Gustahan pa tayo, may takot pa rin kayo magsakripisyo dahil yan sa ganung bagay. Kaya ba natin i-surrender sa Panginoon yan? Si pastor lang ba nag-amen? Sino narinig ko isa? Salamat sa dalawang amen. Number 2, worldly attraction. Distraction pala. Sino nakaranas nito? Ako lang din, walang tumaas ng kamay. Napakabanal pala nilang pastor. Ko. Mag-invite lang tayo ng mga tao mula sa labas. Punta tayo sa Batasan Church, banal ang mga tao doon. Worldly distractions. Materialism. Hindi tayo materialism. Puntahan natin yung bahay ng bawat kapatiran. Pag di na puno yan ng mga abubot na mga dyan. Karamihan dyan hindi na ginagamit, pero nandun pa rin. Pinakatago-tago pa. Ako nga sabi ng kapatid ko, tapal mo na yan dahil punit-punit na. Hindi. Paborito kong isuot yun. May sentimental value to. Di ba ganun tayo? Ang dami natin nakatagong gamit sa bahay, hindi ba tayo materialism noon? Hindi natin na-imin-imin ngayon. Kasi nga, ano ba yung sa Ate Sita, tinatamaan. Yung pastor mo nang i-assign yan magsalita, lagi na lang akong tinatamaan. Next, ano bang distraction na meron tayo? Success. Ayaw mo itong bitawan, pastor, sister, kasi dito ako nagtagumpay Nagtagumpay ka na, wala ka ng kapayapaan, hindi ka na makatulog Kaya ang laki na ng eye bags mo. Tingnan mo yung katabi mo, malaki ba eye bags niya? Huwag mong tingnan si pastor, malaki eye bags pastor. Entertainment.
Oo, may paghilom tayo. October 26, saan punta kayo? Sabi niya, sayang, mayroon pa naman akong panoorin. Sakto pa naman doon sa time talaga ng paghilom. Paano ka maghihilom? Kung hindi ka naman dadalo, pinagpapalit mo pa. Ang layo pa doon, kailan tayo nag-prepare yan? More than a month or 2 months? Ang layo pa yun, di ba sinasabi ng leader natin, no, isip na yung mga schedule natin na meron tayong paghilom. Bakit kailangan maghilom? Kasi sugatan tayo eh. Sino dito ang walang sugat? Kagabi napanood ko yung may sugat, hindi naghihilom. Gusto niyo yun? May sugat, hindi naghihilom, nalubog pero hindi nalunod. Sino dito ang lubog? Sino dito ang nalubog na? Sa problema, sa iba't ibang bagay, nakagagawan mo lang din. Tapos ngayon sisisihin mo si Lord, si Pastor, pagiging Kristiyano. Di ba ganun tayo? Masyado tayong nahuhumaling sa anumang meron sa mundo ito, niyakap-yakap natin yun. Kulang na lang, i-adapt natin ang katuruan ng ibang religion. Uy, dito tayo kasi ito yung bagong meron sa din, copy na natin to. Alam niyo yun kung sila sino yun. Ang sipag nila mag-housewash, ang ganda ba ng suot nila. Pero tayo, magtatawag si pastor na, may seminar tayo, may training tayo about evangelism, hindi tayo pupunta. Alam mo ba kapitbahay namin yun? Ang galing nila, talaga naman. Mali yung mga doktrina nila, pero kaya nila, malakas ang loob nila. Pastor, baptize mo sila sa Holy Spirit. Bakit malakas ang loob nila, mga aral? Tapos dito, pag sinabing, sino dito ang nabaptize na sa Holy Spirit? Wala nang tumaas. Diba? Hindi sa totoo lang. Doon sa kung saan ako nagtatrabaho, ilang hakbang lang, may part doon. Marami doon nangaral salita ng Diyos. Iniwan pa nila sa City Hall yung kanilang cart, na nandoon yung kanilang mga aklat para ipamigay or ibenta Manila. May mga babasahin sila. Ang sipag nila, tayo, nasaan yung kasipagan natin? Nahihiya ba nga tayo magdala ng Bible eh? Dahil umaasa na lang tayo sa cellphone, meron namang apps din. Okay po yun, pero alin po ba ang mas mahalaga? Yung distracted tayo kung anong meron dito sa mundong to? O kampante na tayo sa ganun? Pwede po bang mag-extend ng 1 hour? Kasi, hindi talaga, sa totoo lang, itong topic na to, kahit pa 24 hours tayo mag-uusap, hindi ganun kadali. Serving Christ wholeheartedly, makakuha mo lang ng ilang minuto, kaya mo ba yun ang namin? Yun ang routine ng buhay mo, yung mga call center, di ba? Pang gabi kayo. Ang hirap kaya mag-adjust ng matulog sa araw, gising sa gabi. Ang hirap, di ba? Ito pa kaya katuruan na ito, manamnam mo pa ng di ba? Ang galing-galing mo ba? Artist ka ba? May isang click lang. Nagpapalit ka na agad na Sino dito nag-workshop sa Seattle? Ganon sila kabilis magpalit. Palit agad ng mood. May mood swing tayo. Ang hirap magpalit. Di ba? May pinapanood ka, na-distract ka, yung anak mo nag-ingay. Nasaan na? Wala na. Nasira na ang bakit mo. Nasira na ang araw mo. Nawala na yung good vibes mo. Di mo ba? Distracted ka na. Nasaan na yung commitment mo? Kaninang pinag-usapan natin, commitment and devotion mo kay Christ. Nawala. Worldly pleasures can distract people from committing themselves fully to Christ. Totoo hindi? Totoo. Lahat tayo, walang isang din sa atin dito. Doon pa lang, linggo ng umaga, naghahabol sa oras. Bakit? Distracted na yung isipan mo eh. Dahil corrupted yung utak natin. Kung ano-ano nang pumapasok sa utak natin. Nakalimutan natin na ang simpa pala natin ay 9 o'clock na. Di mo ba? Yung hindi pa nabago yung sistema natin ng
Tika lang, ilang taon ba tayong 10 o'clock? Tapos biglang, wala pang 30 days. Ang sabi kasi sa science, 30 days, mabago mo na yung sistema mo. Ma-adapt mo na. Eh wala pang 30 days. Hindi pa nila na-adapt yun, Pastor. Pagpasensyahan mo na natin. So next, lack of spiritual maturity. Matured na ba yung bawat isa sa atin? Siguro sa edad. Pero spiritually, hindi po. Kasi pagka nakarinig ka lang ng konting alingasgas, ayaw ko na magsimbahin si Monica. Ano? Ayaw ko na magsimba. Nakakatisod siyang babae niya. Ganun tayo mag-isip, hindi po ba? Hindi lang ng kamayan, hindi nga uso ang kamayan ng panahon ng pandemic, na-highlight mo pa yung kamayan. Doon pa lang, hindi ka na mature. New or immature Christians may not yet understand the depth of commitment that following Christ requires. So they don't serve Him with full devotion. Wala. Kasi kanino ka ba devoted? Kay Christ? Doon sa mga bagay na naging hadlang sa buhay. At ang tingin mo doon ay hindi hadlang. Hindi hadlang sa'yo yun. Kasi nag-i-enjoy ka doon. Ayaw mo nga mabanggit-banggit ng iba yun. Mga banggitin na naman yan. Ako, nakagawian ko na yun. Ganon tayo mag-isip. Paano ka mag-mature? Kung yun ang pananaw mo. Kaya nga sabi ko kahapon, I'm mature enough to handle any situations. Pero ang topic ko kahapon, moral and spiritual development, personal development. Marami pa palang kailangan ma-develop sa akin at sa bawat isa sa atin. Spiritual maturity. Kung hindi pa tayo matured, hindi ko nga alam kung mature dito spiritually si Pastora Lily, Pastor Shania, o si Pastor Allen. Ilang araw pa lang siya naging assistant pastor, hindi pa niya nanamnam yun. Diba? Wala sa edad yung pagiging spiritual maturity. Karamihan sa atin dito immature. Kaya nga yung iba sa atin, hindi mapakain ng matitigas na bagay. Lugaw pa rin tayo, kaya ang utak natin ay lugaw. Hindi po ba? Kasi kunting lang eh. Ay, ganun. So saan nag-mature? Yung lagi mong iniisip, lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba. Punong-puno ka ng inggit. Pagtingin mo sa katabi mo, matalino ako kaysa dyan. Kaya lagi kayo mag-aaway, matalino ka eh. Diba? Ay, maganda ako dyan. Ay, magaling ako dyan. Lagi mong kinukumpara. Nasaan yung spiritual maturity sa'yo? Meron ba? Wala pa. Pag ginigising ka nga, oy, oras na para magsimba, magagalit ka ngayon. Oh, mature ka ba? Hindi. Pero pinanganak ka mong Kristyano. Sino dito pinanganak Kristyano? Naniwala kayo pinanganak kayong Kristyano? Kasi Christian ang parents nyo. Kailan nyo ba tinanggap ang Panginoon? Nung kayo ay pinaglihi ng nanay nyo? Wow! Hayaway kayo. Pero ang tanong, mature na ba kayo? May mga pinanganak na sense-birth Christian daw. Walang sense-birth Christian eh. Hindi totoo yun. Kulang pa rin tayo. We are lacking. Lack of spiritual maturity. Atong topic na to, pagka tinapik ni Pastor to, aywan ko lang matapos agad. Siyempre, bahaging-haging lang yung gano'n. So, nasa atin na yun kung i-review natin pagdating sa bahay, i-review sa bawat day group. Nasa atin po yun. Kaya pagka hindi natin i-workout yun, hindi talaga tayo lalago. So, hindi na problema ng mga leaders yun kung hindi tayo lumalago. Bawat isa sa atin dapat magsumikap. Kaya ikaw dyan, magsumikap. Number 4, doubt or unbelief. A lack of faith and spiritual doubt can lead some people to hold back from fully surrendering lives to Christ. Meron tayong pag-aalinlangan. Unbelief. Sino dito yung grabe ang taas ng pananampalataya? She can move mountains. Pinatak niya yung ilang kailangan ng mga makinarias. Tayuan agad ng real estate. So wala dito, di ba? Pinagtatalunan pa natin yan na, may gift yan.
Pinagtatalunan pa natin yan. So karamihan po sa atin ay may doubt talaga. Dapat po isurrender natin yan sa Panginoon. So, kanino po ba nalulugod ang Diyos sa mga taong? Sino po yung example sa Bible character? Si Abraham. Baba, pinakaisa-isa niyang anak, binigay niya sa Panginoon. Tayo kaya natin. Yung hindi natin kaya, cellphone niya, hindi natin binibigay. Pag sinabi ni Pastor, may emergency tayo, ilagay niyo lahat ng cellphone niya. Siyempre, hindi niyo ilalagay na doon yung account niyo. Diba? Yung cellphone natin yung ganun kahalaga. Pwede nang isang layon, di po ba? Oo, pwede na isang layon. Kaya ganun kahalaga yung mga cellphone. Nandun, paano kayo? Iba dito, walang pera. Maasa sa cellphone. Nandun yung pera Uy, meron ba kayong ano dyan? Ganun, diba? Kay Maya, Gcash, and everything. Transfer ng delikado yun. Kung doon tayo dependent, hindi na tayo depende sa Panginoon. Nasaan na yung pananampalataya natin? Wala na. Kung di natin mapapansin yun, bukod sa hindi tayo nag-mature, nawala pa yung ating pananampalataya. Next, peer pressure or social expectations. Sobrang dami nito. Bukas pa talaga tayo matatapos. Concern about what others think of fear or being. Ano yun? Yung inaalala mo lagi yung sasabihin ng iba. Parang doon na nakabase ang iyong pananampalataya, ang iyong pagiging Kristiyano. Kaya ayaw mo na maglingkod sa Panginoon ng buong buo. Di ka lang po, pag-iisipan ko po muna. Kasi yung baka kung anong sabihin ng kapitbahay ko, anong sabihin ng pamilya ko. Yung pamilya ko kasi di ba Kristiyano Alam niyo po ba, meron akong napagsabihan doon sa dito namin. Kasi meron kaming pinag-usapan, umatras sila. Hindi ko napigilang sabihan sila. Sabi ko, kanino nyo ba inialay ang inyong buhay? Kanino nga po pala? Kanino ba tayo naglilingkod? Wala na po yung kausap. Kanino po tayo naglilingkod? Okay. Kung gano'n na ang tanong, kung kanino tayo maglilingkod, bakit pinagpapalit natin ang ating relasyon sa Panginoon? Iniisip natin yung friends, yung family, yung society. Di ba? Sabi ng boss ko dati, huwag mong dalhin dito ang Panginoon. Nalungkot ako nung umiyak talaga ako. Hindi ako nahiyang umiyak sa harapan niya. Pinagbawalan niya akong ipangaral ang salita ng Diyos. Pero ano siya, Bible students, graduate siya, sinabihan niya ako na gano'n. Paano hindi ako malungkot? Anak ka ng Diyos, sabihan mo kung wala dito ang Diyos. Sabi ng salita ng Diyos sa lahat ng dako naroon siya. Hindi po ba? Nakakalungkot na mga Kristiyano, inilagay na nila sa kahon ng Diyos. Ganon po ba tayo? Mga anak ng Diyos? Ipinagpapalit natin sa konting maliit na halaga. Si Jacob at si Esau. Di ba si Esau, pinagpalit niya ang kanyang karapatan. Sa ano? Lugaw lang. Minsan ganun tayo. Pinagpapalit natin doon. Next, sinful desires. Struggling with sin or being unwilling to let go, hindi mo mabitaw-bitawan. Kasi nag-enjoy ka na, mga sinful behaviors. Diba? Can hinder people from fully committing to Christ. Pagka meron kang concern, sasabihin natin sa magagawa ng Diyos. Struggle talaga. Kung kailan mo pa yan naranasan?
Matagal na panahon na. Struggle pa ba yun pag matagal na panahon na? Hindi na struggle yun. Kapag ka nakaranas ka ng napipressure ka, struggle pa ba yun? Ang tagal mo nang ginagawa yun, naging routine na ng buhay mo yun eh. Anong tawag doon? Struggle pa ba? Stronghold na yun. Di po ba? Ang kaibahan ng struggle eh, sa stronghold, kailangan mo na ma-deliver. Sa tagal ng panahon, nakilala ka sa Panginoon, sabi mo, ipinanganak kang Kristiyano, pero ngayon, kumusta na commitment mo sa Panginoon? Meron kang pinakatago-tago nun, iniingatan mo pa ayaw mo isuko sa Panginoon. Sasabihin mo bang nag-struggle lang yun? Stronghold na yun, bakit ayaw mo isurrender sa Panginoon? Dapat lang tayong gumaling at mag-deliver. We need healing and deliverance. And next, complacency. Karamihan sa atin, ikampante na lang. Kasi na-enjoy mo na. Parang gusto mo lang namnamin yun. Siguro, pwede na to kasi may white line naman yun. White lang. May black line din pala. May itim sa kaha. Pati ano yun? Parang ano lang yun? Patas lang na black and white. Sa Panginoon kasi, kasalanan. Next, lack of trust in God's plan. Hindi natin pinagkatiwalaan ang plano ng Diyos. Kahit narinig mo na, meron ng pangungusap ang Diyos sa'yo, hindi pa rin tayo nagtiwala. Kaya tuloy, hindi natin maibigay ang buong paglilingkod sa Panginoon. 9. Busyness or overcommitment. Sobrang busy ka, ang dami mo ng commitment. Masaya pa ba si Lord doon? Hindi mo na magampanan. Mga ilan ba ang kaya ng magagawa ng commitment, Pastor? 2 to 3? Pwede. Depende sa'yo, kakaya nang i-handle yun. Pero kung yun ay naging basic ka sa trabaho, sa family, or ibang obligation mo sa ibang bagay, tapos sasabihin mo, busy ako sa work. 24 hours ka bang nagtatrabaho? Busy ako sa family. Ano nangyari sa pamilya mo? Di ba ang lusog nila? Mas malusog pa nga sila sa'yo eh. Paano ka naging busy? Ikaw ba ang namamalingki para sa kanila? Naglilinis ng bahay, naglalaba? Lahat ng gawain, inako mo ba? Pinapakain mo ba sila hanggat kahit malaki na sila? Sinusubuhan mo pa ba sila? Ganon ka ba ka-busy? Kaya naging overcommitment ka? Overcommitted ka? Overcommitted, baka yun na yun. Committed. Delikado. Kailangan na natin mag-training sa mental health. Number 10, unresolved emotional or spiritual pain. Kung meron tayong mga unresolved cases tungkol sa ating mga emosyon na hindi pa talaga gumaling, isuko na natin sa Panginoon. Meron ako naranasan noon na ang tagal ko rin yun, hindi ko na isuko sa Panginoon. Kaya yun nagiging hadlang na, diba, umalis ako sa Visayas, nagpunta ako dito. Sabi ko noon, mag-aral ako sa Bible School, pero ayaw nila. Tampururot ako, punta ako dito. Pagdating dito, pinilit ako ni Pastor Steve magpaawit. Bakit ako? Makarating ko lang. Hindi ko nga alam kung ano mga inaawit nila. Kasi yung worship leader nila na late si worship leader. Sabi pa ni Pastor, siya palang guitarist noon. Alam mo ang galing ng pastor na sila, worship leader, guitarist, preacher, and everything. Si Pastor Johnny, ang guitarist din yan ng Batasan. Jesus is alive pa naman. Ano pa? Sa dami na napag-usapan natin, nanamnam pa ba natin yun? Pero yun lahat ng yun, totoo nangyayari sa buhay natin.
ay naging dahilan kung bakit hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon ng buong buo. Mga challenges at distractions sa buhay natin. Ano yung self-interest? May mga priority tayo, mga personal goals, desire, para yung ating commitment sa Panginoon ay matatabunan. May mga personal interest tayo na hindi natin napapansin yun. Kanina nabanggit ko na yung fear. Basicness, nabanggit ko na rin. Minsan, perfectionist tayo, pero hindi tayo perfect. Di ba? Perfectionist tayo. Hindi mo lang, ano yan? Wala. Yung mga nag-aabaw lang tayo ng kamalian. Para kunyari, perfect na tayo. That's a sign of immaturity. Lack of awareness. Parang hindi tayo aware. Sabi pa ni Sister Lily, hindi ka naka-awareness. Di ba? Hindi ka naka-aware. Buti pa Sister Lily, aware siya. Sa totoo lang, nagpasalamat talaga ako sa buhay ni Sister Lily. Isang instrumento siyang ginamit ng Panginoon. Doon sa pagtampururot ko sa probinsya, siya yung nakasama ko dito. Yung ministry namin noon na madaling araw, doon sa mga kapatiran na hindi nagsisimba, pinupuntahan namin yun, nagkaharana kami. Inaabot namin yung mga kapatiran. Marami din kaming naabot at nanumbalik sa Panginoon sa ganong kaparaanan. Ngayon siguro wala nang gano'n, no? Yung magkaharana. Na-experience din namin, ginawa namin yon sa pagka mag-birthday, meron kaming online sa Renee. So ano pa? Yung bang nag-enjoy na tayo sa comfort zone natin. Comfort na tayo. Diba? Hindi natin namalayan na yung palang mga bagay na yun ay nagiging hadlang sa ating maglilingkod sa Panginoon. Kampatin na tayo na ang tagal na natin naglilingkod, nakaupo ka pa rin dyan. Kaya ba, sarap ng buhay ko, nagsipa naman ako. Pero ilang taon ka na naglilingkod sa Panginoon, wala namang nangyari sa'yo. Kampante ka lang, ganun ka lang. Tanungan natin sa ating sarili, ano ba nangyayari sa atin? Bakit ganun? Kontento na tayo na hindi ba tayo na-inspire doon sa mga baguhan na talagang makita natin sila ay ginamit ng Panginoon na para ma-inspire tayo. Hindi ba tayo na-inspire sa kanilang mga buhay? Kontento na ba tayo na nakaupo lang dyan, Sunday morning, pupunta tayo, tapos uuwi, parang wala nang nangyari. Parang kang karne na minarinate lang pagligo ng umaga, then after noon, nawala na yung lasa. Diba? So kanina, pinag-usapan natin, tinawag tayo para maglingkod ng buong sa Panginoon. The next, the rewards of wholehearted service. Ano ba yung reward? Ano yung pangako ng Panginoon? Serving Christ with devotion brings profound spiritual rewards and joy both in this life and eternity. So nabanggit po sa Ephesians na meron tayong reward. Sino po dito ang tuwang-tuwa pagka may reward siya? Oo, yung aso nga, bibigyan mo lang ng buto, natuwa na, ikaw pa kaya? Na ang Diyos na nangako sa'yo, nabibigyan kaya ng reward. Ano po ba yung reward number 1? Peace and purpose. Ang sarap mamuhay ng Kristiyano, mapayapa ang buhay. Hindi yung namayapa na walang ligas eh. Di po ba? Yun bang naka-align yung will ni Lord sa buhay? Hindi yung puro lang sa'yo, hindi naman naka-align. Next, joy and fellowship. Nagagalak po tayo pag may gawain. Sino pong nagagalak pagdating ng linggo ng umaga? Yung pang ayaw mo nang umuwi kasi pagdating sa bahay ang gulo. Kahit anong gawin mo, ang gulo sa bahay. Di po ba? Pag uwi mo ang gulo, may magsing-along. Dito pwede ka magsing-along. Mapupuspos ka pa pag dito. Yung iba nagmamadaling umuwi. Late na nga dumating, maaday pang umuwi. Di ba? Nakakalungkot yung mga ganoon. Dapat i-enjoy natin ang fellowship. Kasama ang kapatiran at ang presensya ng Diyos ay umaapaw. Di ba kanina bumubuhos ang pagpapala? Naramdaman po ba
natin yon? Kung hindi, naku, tanimin mo na ang sarili mo. Totoo. Tanimin mo na sarili mo kasi ilang taon ka na nakakilala sa Diyos hanggang ngayon, hindi mo naranasan ang kagalakan sa kanyang presensya. Next, strength and hope. Meron tayong kalakasan at pag-asa kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon ng buong puso. And the next, spiritual growth. Sino dito ang nagagalak na siya ay lumago sa kanyang pananampalataya? Amen. Ang pinaka-reward dito ay yung eternal life. Ito yun. Tuwang-tuwa ka nga na nalukalibok ng insurance. Ito pa kaya? Diba? Walang bayad dito, kapatid. Wala itong monthly dues. Anong meron dito? Anong meron? Sa eternal life. Yung makahatim ka sa kagalakan, sa kalulatian ng Diyos. Ito yun eh. Hindi yung makahati ka sa kagustuhan ng iba, kagalakan ng iba. Naku, hindi masaya yun kasi may kahati ka. Iiba pa ang tingin sa'yo. Sa mundong ito, walang kapayapaan. Kahit ba sa sementeryo, walang kapayapaan. Ang gulo kaya sementeryo. Maraming ang kaso doon eh. Sabi nila, may kapayapaan sa sementeryo. Wala. Yung rest in peace, wala doon. Hindi yung totoo. Diba? Namamatay na nga lang yung taong yun. Pinag-aawayan pa ng mga relatives. Paano magkaroon ng kapayapaan? Sino po yung pinakahalimbawa rito sa pinag-uusapan natin na ang kanyang buhay ay inialay niya sa Panginoon? Sino po? Jesus? Sino pa? Bukod kay Jesus. Siyempre, yung sumulat ng Ephesians, Apostle Pablo. Di po ba? Ano ba ang na-experience niya? Grabe yung naranasan niya, nakulong siya, yung hirap na niya, di ba? Noong una nga nagkaroon pa silang sigalot ng kapwa mananampalataya. Wala kang maniwala sa kanya. Kasi nakita nila mamamatay tao to eh. Pinapatay yung mga Kristiyano, pero nung ginamit siya ng Diyos, sipin mo naman, nakarating sa atin ang Ebanghelyo dahil sa Kanya. Sino pa? Si Pedro. Si Pedro, bagaman si Pedro, agresibo, di ba? Binibintasan natin yung kanyang mga kainaan. Sinong hindi nakapansin sa kainaan ni Pedro? Hindi mo ba napapansin kagaya ka rin kay Pedro? Agresibo, hugasan yung paa, gusto niya paliguan siya. Ganyan tayo minsan eh. Di ba? Pastor, hindi ba pwedeng... Oh, di ba? Nakalimutan mo. Ganyan ka rin. Katulad ka rin kay Pedro. Pero sino ba si Pedro? Despite of initially denying Jesus. Dininay niya si Jesus ng 3 times pagkatapos ng tumilaw ang manok. Pero he became one of the most fervent apostles after Jesus. Say, yung pinaka, isipin mo yung mangaral siya, thousands of peoples na dinanggap ang Panginoon Jesus. Maraming taong nagbalik loob sa Diyos kapag siya nangaral. Tayo, ilang taong Kristiyano na meron na ba tayong nadala sa paanan ng Diyos? Paano sila madala-dala? Yung pamilya mo pa lang. Linggo, nandito ka, pagdating sa bahay, ang galing mo pang magmura. Ikaw pa ngayon ang pasimonong magbisyo. Ano nangyayari sa'yo? Ikaw pa ngayon ang dahilan kung bakit nalubog sa utang ang iyong pamilya. Huwag mo tumingin yung nasa likod mo, baka sabihin niya, siya yun. Hindi ko alam kung anong naging buhay ng bawat sa atin. Pero, oras na para isugod natin sa Panginoon. Sino pa? Si Stephen, sa kabila ng kanyang naranasan, di ba nangarap siya sa gitna ng Diyos? Binato siya. Ikaw, binabato ka lang ngayon ng passer lang sa social media kasi ang hilig-hilig mong mag-post. Gusto mo lahat ng ginagawa mo, post mo social media. Tapos sasabihin mong,
Ano ba yan? Kung kaya na ako naging Kristiyano, naging magulang buhay. Inilatlag mo ng sarili mo sa social media. Araw-araw nagpo-post ka. Ano tawag doon? O my day. Hindi ko maintindihan yung my day. Tuesday. Monday, Tuesday. Parang isang linggong pag-ibig, pinost mo na para malaman nila ng taong bayan, ng buong kapuluan, kung ano nangyari sa'yo. Tapos magtataka ka kung bakit puro negatibo ang nakikita mo, nababasa mo. Kasi hindi naman lahat ng tao naintindihan ka. Selfie. Yung isa nga yung may party yung mga senior picture. Sabi ng isa, ang pangit-pangit ni ganito, parang kaswang. Alam mo yung nagtampo siya sa ganun. Diba? Pinost. Nagkaroon ng pag-aaway. May nakapost. Nirepost mo. Inaway ngayon. Gulo talaga man. Alam mo ba, nangyari yun? Tinuwan niya yung lamisa, nagwala siya, sinugod niya yung tao. Gano'n. Diba? Kasi, yun ang sinasabing, think before you click. Ang nangyari, click before you think. Tapos magtaka ka gano'n ang buhay mo. Kasi ginugol mo doon nasaan na ang commitment natin na devotion sa Panginoon kung gano'n tayo. Si Stephen, binato siya literal ba, Pastor? Binato. Ikaw hindi ka man literal na binato Kagagawan mo rin. Si Stephen, namatay siya binato dahil sa kanyang sakripisyo na ipangalan ng salita ng Diyos. Ikaw, ano ba ang sakripisyo na gawa mo sa Panginoon? Yung pagdalo lang ba ng linggo ng umaga, na umabot ka ng alas 12, nagreklamo ka na? Anong oras ka dumating? Tapos nagreklamo ka, Day. Ang saya, nagreklamo ka. Dumating ka 5 minutes before closing prayer. Wow! Tapos nag-D-group. Ano ba ito si D-group leader, George? Tagal naman mag-D-group. Nagugutom na ako. Day. Di ba ganun tayo mag-isip? Parang napapasok ka dito. Ang linis-linis ang dinan mainit Tatlo na nga aircon, napapasok ka pa? Anong meron sa'yo? Naligo ka ba? Gusto mo paliguan ka namin? Pwede, may tubig dyan. May tubig siya, di ba? Nasa drugs. Binato siya, pero hindi. Itong mga tao to, hindi sila nagsawang maglingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Tayo, nasabi naman natin yan. Ganon ba tayo nung tinanggap natin ng Diyos? Nakalimutan ba natin na sinabi natin sa Panginoon, maglingkod tayo ng buong buo? Kailan natin sinabi, maglingkod tayo sa Diyos? Tapos nakalimutan na natin. Meron pa bang dahilan para tayo umatras sa ating paglilingkod sa Diyos? Wala na, di ba? Binigay na ng Panginoon ang kanyang buong pagmamahal sa atin. Ang gagawin na lang po natin ay tanggapin ang buong buo. Bakit hindi po natin pag-isipan sa oras na ito? Sa halip na tayo ay magreklamo. Ano sabi sa Ephesians 2:14? Do all things without murmurings and disputing. Pwede po bang tumayo tayo lahat sa umagang ito? Hayaan po natin na tayo po ay mag-recommit sa Panginoon. Musician, pwede ba tayo mag-lead? Lahat po ng ating pagkukulang sa Diyos, bakit hindi po natin ilapit sa Panginoon sa oras na ito? Sige po, kausapin po natin ang Panginoon. May chance pa tayo magbalik loob sa Diyos. Kahit napakatagal mo ng Kristiyano, kung hindi mo naman ibigay sa Panginoon ang buong paglilingkod sa Kanya. Bakit hindi mo ibigay sa oras
oras na ito? Bakit hindi mo isurrender sa lahat? Ang lahat sa Panginoon sa oras na ito. Let Him deliver you from all unrighteousness, from all sin, from our strongholds. Yung mga stronghold na meron ka ngayon, ibigay mo yan sa Panginoon. Habang inaawit namin ito, pure as gold, kasapin natin ang Diyos sa oras na ito. Hingi po tayo ng tawad ng buong puso, mula ulo hanggang talampakan, hanggang kasukasuan. Hayaan natin na ang Diyos ang siyang mangusap sa base sa atin.